mabuti. Um, Sabihin na natin na itong bagay na ito ay medyo controversial. Pero let's be honest. Being honest tayo. Ang mga lalaki, ang kanilang huwaran ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga aksyon, mga gawain, huwaran nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroong mga ginagawa ang mga kalalakihan na hindi pwedeng gayahin ng mga kababaihang Muslim. So ito ngayon ang tanong. Sino o kanino dapat sumunod yung mga babaeng Muslim? Sino yung kanilang huwaran? Ang sagot natin dyan, dahil hindi nila pwede yung ibang mga gawain, hindi pwedeng gayahin. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lalaki. Ang gagayahin ng babaeng Muslima ay yung ginagawa ng mga ummul mu'mina. Sa mga bagay na hindi mo pwedeng gawin dahil babae ka, kanino mo titignan? Tignan mo yung ginawa ng ummul mu'minat. Anong ibibigay natin example? Example, yung pagsasalita. Sa pagsasalita. Paano ba dapat magsalita ang isang Muslima? Dapat ba vulgar? Dapat pa magaspang siya magsalita? Katulad ng pagsasalita ng mga kalalakihan? Dapat ba malambing? Halimbawa, yung pagsusuot ng hijab. Paano ba dapat magsuot ng hijab ang mga kababaihan? Hindi sila pwedeng magsabi na, tignan ko yung ginawa ng propeta kasi ang hijab, special yan sa mga babae. So, kanina sila titingin? Titingin ka ngayon doon sa mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano sila nagsuot ng hijab? Isa sa mga pinakamalaking sabihin natin pinaka-controversial na topic pagdating sa usapin ng hijab is hijab ba o niqab? Ano ba ang tamang susuotin? Hijab ba o niqab? Tapos tatanong yung mga tao, sasabihin nila, tinanong ko si Dr. Fulano, si Fulan, sabi niya, pwede naman daw na hijab lang. But then again, ito na sinabi natin, balik tayo dito. Ano yung sabi natin? Kung meron kang babasihan bilang isang Muslima, sino ang babasihan mo ng action mo? Sino ang hawakan mo? Yung mga ina ng mananampalataya. Paano sila nagsuot ng hijab? Yung kanila bang hijab ay half hijab? Nakalabas yung noo? Nakalabas yung kilay? Nakalabas ba yung kanilang buong mukha? At buhok lamang ang kanilang nakatakip sa kanila? Ustad, sinabi ni Chef ganito, sinabi ni Ustad ganito. Hijab lang ang dapat. Hindi ako makikipag-argue kasi may mga doktor na nagsabi na hijab lang. Pero I need you to ask this question and be very, very honest. Nung bumaba yung ayatul hijab. Ayatul hijab ang tawag. Ano ang sinuot ng mga ummul mu'minat? Sila ba ay nagtakip lamang ng kanilang mga buhok o tinakpan nila yung kanilang mga mukha? Balik ka dun sa mga hadith. Now, I'm giving you this information. Whatever you want to do with this information, it's up to you. I'm not gonna argue. Kasi baka mamaya sabi, sinabi mo sa yeah. So, this is a fair assessment na sana itanong ninyo kung totoo na hijab lang yung kanilang sinuot, go. Pero kung nagnikab sila, baka hindi lang yung hijab, baka hindi lang buhok yung dapat. Another question tungkol sa katotohanan sa likod ng hijab ba o niqab. Kasi palagi ang tanong medyo naghahanap palagi ng excuse yung mga nagtatanong. Make it very clear pag nagtanong ka. Magtanong tayo, for example, dito sa Pilipinas. Tanong nyo dun sa sheikh na nakapag-aral kung sino man yung sheikh na yan. Tanong nyo, sheikh, sa lugar natin sa Pilipinas na kung saan mayroong fitna. Laganap ang fitna. Again, this is the question.
Huwag mo tanongin, wajib ba ang nikab? Hindi. Hindi, tanong mo. Sa lugar natin, sa Pilipinas, na kung saan laganap ang fitna, laganap ang zina, wajib ba ang nikab o hindi? Ayon sa lahat ng mga ulama, tulad ng A'immatul Arba'a, tulad nila Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ano po ba ang hukom nito? Yun ang tamang tanong. Kasi may mga tao gusto nilang maghanap ng way para ma-justify kung ano yung gusto nilang mangyari. And again, kung mayroong magsasabi sa inyo, that's their opinion. But I'm giving you a clear question. Baka sakaling mas makuha niyo yung clear na answer. Kasi karamihan sa mga tao, hindi naman lahat, pag tinatanong mo dito sa issue na to, dahil nakapag-aral naman sila, alhamdulillah. And siguro dahil meron silang mga kamag-anak na ayaw nilang matamaan. And I'll be honest, meron akong mga kamag-anak na hindi nagninikab. Meron akong mga mahal sa buhay na hindi nagninikab. Pero hindi ako gagawa ng isang bagay, hindi ako magsasalita ng isang bagay na sasabihin ko, itatago ko yung sa palagay ko o napag-aralan ko. Sa lahat ng nakapag-aral, alam nila yan. Sa oras ng fitna, ang niqab ay wajib sa lahat ng a'immatul arba'a. Ito si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yun yung tamang question. Kasi sa panahon ng fitna, Ustad, Sheikh, katulad ng meron tayo sa Pilipinas, anong hukom ng niqab? So kung ano man yung ibigay sa inyong sagot, bahala na kayo kung maniniwala kayo kung hindi. So that's a very sabihin natin rampant na pagkukulang sa mga kababaihan sa panahon natin ngayon, yung pagsusuot ng hijab. Merong isang nag-Muslim na kaibigan ko siya since high school, nag-Muslim siya. Nag-Muslim siya, bago lang siguro mga 1 month, 2 months. Ang dami niyang tanong sa Islam, very smart. Tinanong niya ako na sumakit yung aking damdamin ba. Kaya ang sabi niya, meron akong mga katrabaho doon na Muslim, mga born Muslim, sila simula nung bata sila Muslim, pero hindi sila nag-hijab. Susuot lang sila ng hijab kapag sila ay papasok ng Muslim. So, bakit pa ako kailangan magsuot ng hijab? Hindi ko na nga sa kanya sinabi na dapat nga nakanikab kayo. Hindi ko na sinabi. So imagine yung pagkukulang ng mga kababaihan pagdating dito sa bagay na ito. Itong pagtatakip na ito. And itong bagay na ito, itong paghihijab, hindi yan para sa lalaki. Ito ay para sa mga kababaihan. Para mailagay inyong sarili sa lugar na mayroong respeto at paggalang sa mga kalalaki. Ang utos nga, bakang na fi buyutikum. Wala tabagwaj na tabagwaj al-jahiliyat. Manatili kayo sa mga tahanan ninyo at huwag kayong magladlad tulad ng paglaladlad ng mga kamangmangan noong unang panahon. Ito ang utos ng mga kababaihan. Huwag kayong magladlad ng pangangatawan ninyo, ng ganda ninyo. Anong ginagawa ngayon mga kababaihan? Sa hadith, bawal ang paglalagay ng kilay. Anong kilay? Pagbabago ng kilay, pagbabago ng paglalagay ng mga hair extension, paglalagay ng mga nail extension. Gusto ngayon sa mga sisters nagpapatato ng kilay. Mayroong sumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith sa mga ganyang gawain. Sino ang gumagawa niyan? Wala ka man makita, lalaki na Muslim. Again, this is not to humiliate the women. This is to remind na may mga gawain na tanging kayo lang ang nakakagawa. Na kaya niyong iiwanan at itama yung kamalian kung sisikapin ng bawat isa. Isa pa sa mga bagay na mayroon tayong pagkukulang. Sorry in advance. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirat yawmin wa layla illa wa ma'aha dhu mahram. Hindi halal sa isang babae na nananampalataya kay Allah
at sa huling araw na siya ay bumiyahe ng isang araw at isang gabi. Sa hadith na iba, 2 araw at 2 gabi. Sa isa pang hadith, 3 araw at 3 gabi. So ito ay nangangahulugan na kung ano man yung tagal ng biyahe, ang importante dito, hindi ka kailangan o hindi ka dapat bumiyahe bilang isang babaeng Muslim na wala kang kasamang mahram. Ganito kaingat ang mga Muslim, ganito ka-advance ang Islam. Bago pa nangyari ngayon yung mga kagumal-dumal na mga krimen may kinalaman sa mga kababayan na hindi nangyayari noon, ganito ka-advance ang Islam. Dahil alam ng Islam yung mga nangyayari sa mga kababayan natin, OFW, yung mga kababayan, anong nangyari? Ito yung warning ng Propeta Muhammad SAW. Ang nakikita natin ngayon kung bakit niya tayo binigyan ng warning. Na hindi ka dapat bumiyahe na ikaw lang mag-isa bilang isang babaeng Muslima. Hindi halal sa'yo. Ano yung ibig sabihin hindi halal? Haram. Again, sorry in advance. Mahina lang kasi tayong mga Muslim. Ito yun. Ang isasagot natin kasi nga walang bubuhay sa pamilya natin kasi we have our own reasons. Fattakullah mastata'tum. Katakutan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong kakayanan. Subalit, if we're gonna be honest, hindi ba meron tayong pagkukulang dito sa hadith na ito? Ilang araw ang lumilipas na wala tayong kasamang mahram, yung mga kababayan natin na OFW. Walang mga mahram. Nandun sila sa sitwasyon na kung saan nangangamba sila tuwing lalabas sila. And this is normal. Normal sa mga kababayan Muslim. Pag lalabas sila, nangangamba sila. And Islam is so advanced na sinabi ito ng Propeta Muhammad SAW more than 1,400 years ago. Kung lalabas na mag-isa ka lang, kung wala kang kasamang mahram. Ilan sa mga Muslima may problema dito. Sabi ng Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَخْدَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ibig sabihin, at huwag kang magsalita ng malumanay bilang isang babae kapag nakikipag-usap ka sa isang lalaki. I just wanna clear this one out. Ang boses ng isang babae ay hindi aura. Unlike, contrary to the popular belief. Ang boses ng isang babae ay hindi aura. Ito yung kumakalat na information sa atin sa Pilipinas na ang boses ng babae aura. Yan po ay hindi aura. Ang bawal sa mga kababaihan ay yung magsalita ng malambing sa isang lalaki na hindi mo mahram. Yung pabebe, yung pa-cute na boses. Ang utos sa atin, wala takhda'na bil qawl, at huwag kayong magsalita ng malambing. Dahil yung puso ng mga kalalakihan, mabilis yan maantig sa boses ng isang babae. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang binaba ang Allah subhanahu wa ta'ala na pagsubok sa mga lalaki na mas matindi pa kaysa sa mga babae. Ang pinakamalaking pagsubok sa Banu Israel ay ang pera. Ang pinakamalaking pagsubok sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga babae. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Zuyina lakum. So, bilang mga kababaihan, hindi kayo dapat magsalita ng malambing sa mga lalaki na hindi ninyo mahram. And if you're gonna ask the question, bakit ka naman magsasalita ng malambing doon sa tao? Ano bang gusto mong isipin niya? Diba? So, hindi ito nararapat sa isang babaeng Muslima. Nilalagyan mo ng sasabihin ko sa inyo ito bilang lalaki. May tendency ang lalaki na mag-isip in advance. Ang lalaki, very simple picture. Sabihin mo na ayaw ko sa'yo, ganun yan siya. Sabihin mo siya ng ayaw ko sa'yo, ibig sabihin, ayaw mo sa kanya. Kaya lang, kung
makikipag-usap ka sa kanya at sasabihin mo, ayaw mo sa kanya. Isang idea na papasok doon sa lalaki. Kung talagang ayaw sa akin ng babae ito, bakit niya ako pinapakausap? Kita niya? Isa sa mga pag-iisip, again, hindi lahat, pero based on the information na napapansin ko sa mga karamihan sa mga kalalaki. The moment na binigyan mo ng attention ng lalaki, that's already a sign for him na meron siyang chance. Correct me if I'm wrong. Pwede niyo akong itama dito. Kasi kung ayaw talaga ng isang babae sa isang lalaki, hindi niya yan papansinin. Black. Diba? Report pa nga, lalo na kapag hindi niyo type. Black na, ni-report pa. Pero sa mga sabihin natin yung mayroong mga 50-50 chance ng mga kalalakihan, anong gagawin? I-add lang dyan just in case of emergency. Kapag na-board, yan yung ginagawa ng ibang mga sisters, malayado din. So, hindi ito gawain ng isang mananampalatayang Muslim. Mayroong mga kababaihan, sinusubukan nila makipagkumpetensya sa mga lalaki pagdating sa mga ganitong bagay. Yung mga lalaki, chick boy, gusto nila sila din. Bakit kayo lang? Iba ang pananaw ng society na meron tayo sa isang lalaki na maraming babae. Iba naman yung pananaw sa isang babae na maraming lalaki. And this is the norm, and this will not change. Kaya ganito tayo kakilala ng Panginoon. Ang mga lalaki kapag mayroong maraming babae, ang tawag sa kanya chick boy. Pero yung babae na maraming lalaki, ang tawag sa kanya bigaon. So, huwag kayong makipagkompetensya sa mga kalalakihan. Hindi tayo equal. Ang mga lalaki at babae hindi equal. Ito ay pananaw ng Islam. When I say not equal, hindi ibig sabihin na porket hindi equal, mas mainam na yung lalaki. No. Pag sinabi natin hindi equal, may mga bagay na mas magaling ang mga babae kaysa sa mga lalaki at mayroong mga bagay na mas magaling ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ikaw hindi ka equal doon sa isang sister na mas matalino sa iyo o mas mayaman sa iyo. Ako rin, hindi ako equal doon sa taong mas maalam sa akin o doon kay doktor o doon sa isang chef. Hindi. Bawat tao, mayroon tayong pagkakaiba. Ganon din sa mga lalaki at mga babae. Paniniwala ng Islam, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ang mga kalalakihan ay mas may kakayanan pagdating sa physical, for example, sa biological, faster, stronger. And we're talking about the majority of the time. Hindi natin sinasabi na lahat. Hindi. Siyempre, yung MMA fighter laban sa ordinaryong lalaki, hindi yan parehas. Pero MMA fighter versus MMA fighter na babae at lalaki, diyan natin makikita na sabihin natin, hindi talaga pantay. Pero mayroong mga kababaihan, sinusubukan nila, iniisip nila na, patulad dahil nga mayroong mga feminist movement na iniisip ng mga lalaki at babae pantay, so sinusubukan din nila. It's not the same. May mga kababaihan, makikita sila ng mga lalaki na maingay sa social media, gusto nila sila din.